Ayan, good day mga paps. For today's video, share ko lang sa inyo kung paano magpalit ng ating rear fender. Pakita ko sa inyo step by step pag-assemble kung paano siya i-assemble kasi hindi ko na naipakita kung paano ko siya kinalas. So, dahilan nga pala nung pagkalas natin, pagpalit ng fender is dahil ito. Ayan, nabasag siya. Ayan. Saka, ito. Ayan. May bumundol kasi ng motor sa likod natin. Ayun, nabasag siya, kaya papalitan natin. Ito nga palang rear fender natin mga paps, tatlong parts yan, nahahati siya sa tatlo. So ayun mga paps, dahil nakalas na natin yung ating rear fender, ito yung mga accessories na nakapaloob sa kanya. Ayan, ito yung bago. Ayan, ayan, ito yung dating signal light. Ito yung nasa left, ito yung nasa right, at ito yung kanyang plate number na ilaw. So take note nga pala mga paps, pag magkabit kayo nito, itong may color orange, huwag nyo kakalimutan. Sa kaliwa yan, dito pag naharap ko sa ating motor, nasa left side yan mga paps dito. Itong may orange na wirings. Ito naman ay gray, dito siya mga paps sa kanan. Kasi kapag nagkamali kayo ng kabit, ang mangyayari niyan, kapag nag-signal light kayo, kunwari sa kaliwa, tapos itong pang kaliwa natin na signal light sa likod, nailagay nyo dito sa parting kanan. Ang nangyayari niyan, umiilaw yung nandun sa harap, umilaw yung nasa harap sa kaliwa, ngayon yung nasa likod umilaw sa kanan dahil nagkapalit. Kaya napakahalaga mga paps na wag itong pagpapalitin. Tandaan nyo, ito yung nasa kaliwa na orange wiring, ito naman yung nasa kanan na gray wirings. So ngayon asimbulin na natin tong rear fender step by step. Ito, dito tayo mag-uumpisa. So ito na mga paps, lagay natin na lock. Ayan, lock muna dito. Medyo bibilisan lang natin ng konti kasi medyo madilim na. Ayan. Tapos ilaw yung sa plate number. Tapos syempre screw dalawa. Ayan. Ito na mga paps, nilagay na natin. Next step ito. Napakahalaga pala mga paps itong lock na to. Ayan. Dapat kumapit siya dito. Ayan. So ilagay natin. Paglagay naman ito mga paps, saklob mo lang. Ayan. Saklob lang yan ng ganyan. Tapos yung lock nga kanina sabi ko mahalaga, ayan, dapat ipasok nyo yun, dapat nakaganon siya nakasabit. Tapos ayan. Next step natin mga paps, eto, paglagay pala na ito mga paps, ayan, itong mataba, kasi papansin niyo di ba malaki maliit, itong mataba dito yan sa banda rito. Sa paglagay naman ito, sungkitin nyo lang ng flat screw. So ikabit lang natin to. So ito mga paps, ayan, patagos na siya. Susungkitin nyo lang ng flat screw, hindi naman yung mapunit, matibay na guma to eh. So ayan, dapat ganyan yung position niya, lapat na. At itong malaking side na to, dapat nandito siya nakapwesto. So ito na mga paps, na-assemble na natin, matibay na yung buo na. Ilagay na natin yung rubber, kaliwat kanan, ayan. Kagaya na sinasabi ko sa inyo, napakahalaga na huwag siya magkapalit. Ito, dapat ito kung saan nyo kinalas, doon nyo rin. Dapat ito nasa kaliwa, ayan, kaliwa din siya. Sa paglagay naman ito may dalawang butas. Dito siya lagi sa una. Ayan. Hindi magkapantay yung wire niyan mga paps kasi hindi magkakasya kapag magkasabay yung pinasok. Ayan. Dapat laging nauna yung mahaba. Ayan. Para hindi siya masagip dun sa butas. Ayan. Pag nailagay nyo na ng ganito, pag nailagay nyo na ng ganyan, ilapat nyo lang. Ito. Dapat may lapat nyo lang siya ng mabuti. Ayan. So hanapin nyo lang yung kanyang posisyon na lumapat. Ayan, lapat na. Ilalagay nyo naman tong plate sa likod, meron siyang metal plate. Eto. Ayan, kaya yan may kanal mga paps kasi dito yan dadaan sa may dinaanan ng wire. Eto. Eto. Yeah. Nasusundan nyo pa ba ako mga paps? Ayan. Medyo malikot na tayo. At ayun na nga. Paggabi na, madilim na kasi. So ayan. Ilalapat nyo lang siya lang at natatanggal sa kanyang pagkakalapat. So ito mga paps, ilalapat natin. Ayan, kanina nahirapan tayong palapatin to. Ayan. Ayan, step by step lang mga paps So ayan, lapat na siya. Ayan. Ay, nabot na tayo ng gabi. Alanganin kasi ako gumawa. Ayan. Tapos itong kanyang screw. Ayan. Higpitan natin mga paps. Ayan, para hindi siya gagalaw. So ayan.
Ayan. So okay na mga paps, ano? Natibay na. Ayan. Ito mga pala mga paps, para di makalimutan, pag na-pwesto nyo na ng ganyan, kung nakikita nyo tong kanal na to, ayan, nakikita pa ba? Iipit nyo dyan yung wire, tatago nyo, pagagapangin nyo yung wirings sa gilid. Parang ganun mga paps, oh. Iipit nyo dyan sa pagitan na yan. Eto. Para yung wires natin hindi maipit. Ayun, pumasok. Ayan. Ayun mga paps, nakita nyo pumasok na. Ayan, hindi na siya absent, ano, pumasok na. Tapos pasok ulit natin siya dito sa, ayan, nabutas na yan. Nakikita nyo pa ba? Ayan. Para malinis yung wiring. Yan talaga yung original ng kinalas natin yan. Ganyan siya. So, ganyan na yung forma niya. Ayan. So, sa kabilang step naman, ay kabilang side, ganoon din yung gagawin natin. Ito na mga paps, goods na. Nakabit na natin yung left and right. Ayan. Paliwanag ko na lang pala sa inyo itong mga, mga paps, wirings. Color coding yun mga paps. Orange na to, tsaka green sa kaliwa. Gray tsaka green sa kanan. So pagdating naman dito mga paps, ito mo dito. Sige, baba konti. Ito. Itong mga wires, nakikita ba? Itong mga wires, itong mga paps na hawak ko. Ayan ang mga wires na hawak ko. Ganon din ang kulay niyan. Kasi hindi mai-close up sa video gawa ng, ayan, madilim na. Kung ano yung kulay ng wires na nandito sa ating pinder, ganon din yung kulay na yan, pagpapanagpuin nyo lang. Yan, sakit na malaki, dito lang din sa malaking sakit. Pagsalpak naman dito mga paps, bulang. Ganito lang pagsalpak. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung mga tornilyo na to mga paps, kasi mamaya hindi ko na mapapakita ito. Para dito yan, dito sa portion na to. Para yung pag nailagay natin ng gano'n, para hindi siya naangat itong portion na to. Ayan yung pinakang tornilyohan niya. Pagsalpak dito tayo mga paps, sawag dito. Dito tayo. Ganito lang. Ayan. Tapos ayan, tulak nyo lang ng ganon. Ayos na yan. Wait lang, kunin natin yung tornilyo. Ayan mga paps, nakalagay na yan. Hindi na yan mahuhulog, wala pang tornilyo nito yung kanyang tornilyo. 10mm mga paps. Ayan. 10mm. Ayan. Ganyan lang siya mga paps, ano. Dalawa lang yan. Kita natin. Mas maganda nga pala mga paps, unahin muna natin yung plate number para di tayo mahirapan magdukot. So kalasin ko muna to saglit. Ilagay ko muna yung plate number. So ito na mga paps, inuna ko muna yung plate number natin para di ako mahirapan magdukot. Ayan. So ito na. Same process pa rin. Ito, buo lagi yung pinder, salpak nyo dito mga paps. Ayan, kanina kasi nakasalpak na, diba, tinanggal natin. Ganun lang din. Ayan. Tapos dalawang 10mm na nut, ayan, is tornilyo. Ayan. Salpak natin. So, ayan mga paps, nailagay na natin. Yung pinakang cover na itong dalawang tornilyo na to, ito, yung reflectorize. Lagay lang natin ng gano'n, ano. Ayan. Ayan yung butas. Lagay lang natin. Ayan. Tapos yung screw sa likod. Ayun mga paps, nailagay na natin yung buong pinder. Ito yung mga tinuturo ko sa yung tornilyo ang kanina, iyan. Napakahalaga niyan ito. Tapos yung kanina dun sa reflectorize na hindi nyo mapakita. Ayan. Ayan yung kanyang tornilyo. Tapos dito rin sa kabilang portion na to, may tornilyo na rin yan. Napakahalaga na maibalik nyo itong mga paps kasi aangat yung ating pairings. Yan, kaganyan yan. Pag hindi mo ilagay, kaya dapat may ilagay. Yung regarding naman sa mga wiring, sa inyong mga wires, makikita nyo, pagpapanagpuin nyo lang lahat ng kulay. Ito mamaya, nakasabit yan dyan para hindi siya nakadangling. So, i-connect muna natin ito lahat mga paps. Yan mga paps, oh. Naikabit na natin lahat yung wires. Huwag nyo ngayain nakadangling yan. Meron yan ditong pinakang sabitan. Ayan, oh. Ilawan mo kami. Ito mga paps, oh. Ipasok ko dito yung lahat ng wires dito sa portion na to para hindi siya nakadangling. Ipasok lang natin, ano. So, yan ang mga paps. Malinis na yung wire. Ganyan yung posisyon yan. Ayan, ito sa para yung ilaw dito sa plaka. Ayan yan. Ito yung malaking sakit. Ayan, ikabit na natin lahat. So, yan yung forma natin. Yung likod na lang. Yung likod naman, madali lang. Yung tatlong tornilyo lang yung mga paps. Isa dito, tapos ito, tapos itong portion na to. Ayan, tatlong tornilyo lang yan. Ganyan lang yan. Tapos, siyempre, susubukan na natin na paganahin yung ating kinabit. Buksan natin yung susian. Ayan. So, power na siya. Signal tayo ng kaliwa. Ayan. Left turn. Ito yung harap mga paps. At siyempre, pakita natin yung likod. Ayan. Yan yung likod. At siyempre,
Pakita ulit natin yung sa kanan. Ayan, sa kanan, ilaw siya. Ayan. At ito rin siya sa likod. So ganun lang mga paps, step by step. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina, mahalaga na hindi ito magkapalit na dalawang signal light natin. Kasi kagaya niya, nakasignal light ka sa kaliwa. Tapos itong nasa right na to, nilagay mo dito sa kaliwa, baliktad dyan. Nakasignal light ka sa kanan, sa right side. Itong nasa likod mo, nasa left side. Pag nagkapalit, kaya dapat hindi siya magkapalit. Ayan. Kung saan mo kinalas, dun mo rin ibalik. Ayan. Sana nakatulong sa inyo mga paps. Sana nasundan nyo step by step yung ating video. So ngayon, ito na lang din naman ang ikakabit ko. Tornilyo na lang din naman to. Ayun, sana nakatulong sa inyo. At syempre, kung nagustuhan mo ang ating munting tutorial, like and share mo na rin. Mas maganda kung nakapalo ka para updated ka sa ating mga bagong videos na i-upload. So sa ngayon mga paps, hanggang dito na lang muna tayo. At maraming salamat.